Let's sing Worthy, Worthy is the Lamb. In hymn number 133, Worthy, Worthy is the Lamb. Para po sa ating pagpapatuloy, awitin po natin ang There's No Other Name Like Jesus, and hymn number 137, 137, There's No Other Name Like Jesus. Inahihan ko po ang lahat na tumayo. Sweet name, dear name.
Let's kneel down for prayer. Ako po, tatayo lang po. Kasi hindi ako makapagluhod. Sige. Let's pray po. Our most gracious, loving Heavenly Father, at this very hour of the evening, in the middle of the week, we come before your presence because we feel that we need you. You have the sweetest name on this earth. And we come before your presence this evening to thank you for this privilege of worship and for this privilege of prayer. Lord, we realize that without you, we will be lost forever. So we come before your presence this evening to ask that you will be with us as we worship. May your presence be with us to open our hearts to the message that we are to receive this evening. I pray for the Holy Spirit to guide us and to give us more faith in you, knowing that your coming is very soon. Help us, Lord, to be ready for that great day. We want all of us, Lord, here in this church, together with those who don't have that chance to come tonight. It is our hope that we can all be ready when you come, and then we can all go home with you and live with you forevermore and sing praises to you. And I pray that those who have not yet come, may you be with them to protect them from harm and danger. And those who are sick this evening, we have so many members and so many loved ones who are suffering from illness. May you be with each one of them and touch them with your healing hands so that they too will find comfort and healing, so that they too will continue to serve you until you come in the clouds of heaven. Forgive us, Lord, of all the sins that we've committed against you. For all these things, I pray in Jesus' name. Amen. Isa pong magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid. Atin pong pasalamatan ang Panginoon sapagkat binigyan tayo ng time para muling purihin siya sa ngayong gabi. Ako po ang napagkataasan na mag-preside ngayong gabi, kaya akin pong ipapakilala. Ang ating pong tagapagpaas, si Sister Mascardo. Ang nagbigay po ng panalangin si Ma'am Sidugi, kanyang panalangin. Ang nasa operator po ay si kapatid ng ating nag-chorister din ngayong gabi. Wala po ba siya ng special number? Hindi ko alam kung meron. Pero bago po yun, si Ma'am Alaysa Aawit, ay tayo muna po yung magbigay ng request pagkat yung po yung Miyerkules. Ang ating po magbibigay din ng mensahe ay si Brother June Mascardo ang magbibigay ng mensahe ngayong gabi. Pero bago po yun, kung meron po kayo mga prayer request, may kalayaan po tayong tumayo at banggitin natin o pasasalamat man yan ngayong gabi. Inyo pong sabihin bago po tayo manalangin pagkatapos ang inyong request. Si Ma'am? Kung pwede po ay isali po natin sa panalangin yung aking sister. Kasi hindi po ba nakita na mayroong siyang lump sa breast niya. Lahat ng test po na ginawa na sa kanya, tapos kahapon nag-MRI siya. Nakita na may malignancy siya. Kaya ang sunod na step po ay biopsy. Pero ang talagang MRI po ang high possibility of malignancy ang nakita. Kaya po panalangin po natin siya at saka yung pamangkin ko na si Norman. Si Norman po ay nagkalat na po yung cancer niya. Pero po pag tiningnan mo siya, parang wala lang. He still looks happy all the time na siya. Parang wala lang sa kanya. Kaya po, pero po siguro sa loob niya, din siya na gano'n.
Kaya, at saka yung father niya, na kapatid ko, ngayon nag-worry ng husto kasi matanda na rin siya, mas matanda siya sa akin. Sabi niya, pag namatay pa daw yung anak niya na ito si Norman, kasi yung namatay na rin yung anak niyang isa, dalawa lang naman yung anak niya, ang isa namatay na yun. Tapos ngayon ito si Norman, pag namatay ulit, namatay na naman, sabi niya, paano na lang kaya sila mag-asawa? Kasi dalawa lang sila naiwan. Yun ang worry niya ngayon, kaya po, ipanalangin po natin sila na sila po ay patuloy na magtiwala po sa Panginoon kasi po nothing is impossible with God, okay? Yun ang ang aking request po ngayong gabi. At saka yung mga kapatiran din natin po na may mga sakit, panalangin po natin sila. At saka yung mga wala dito, sana po ay okay lang po sila. Sige po, yun lang po. Salamat, ma'am. Sino pa po ang nais mag-request? Ay. Ay nandyan po yung Panginoon upang kami po gabayan na yung aking pong buong pamilya, sila papa, sila mama, sa kanila pong pwesto, ayan. At nagpapasalamat rin po ako sa Panginoon dahil si Calix ay nung nakaraan kasi ay nilagnat po kasi si Calix at inubo, sipon. Ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na ngayon po ay magaling na po siya. Kasi yan si Calix, pagka nasimulan kasi yan ng lagnat, ubo, medyo talagang magtaas pa yung lagnat nila bago gumaling. Kaya ngayon, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil huminto agad yung kanyang lagnat. Ayun, nagpasalamat po ako. At yan din po pala sa trabaho ko. Ayan. Pasalamat din ako sa araw-araw kong pagtatrabaho na nandyan po yung pag-iingat sa akin ng Panginoon na bilang isang construction worker, diba? Alam po natin yung trabaho ng construction worker, napaka-delikado rin po talaga yan. At nandyan naman, nagpasalamat ako sa Panginoon sa paggabay niya sa akin sa araw-araw. Rico. Ako naman po nagpapasalamat din sa Panginoon dahil patuloy ang pagaling ni na Asher at ni Amara sa kanilang ubo at sipon. Sobrang pong pasasalamat ko sa Panginoon dahil sila ay patuloy na gumagaling na. At ganyan din po ang aking katawan. Nagpapasalamat din po ako dahil nararamdaman ko po na patuloy na nagiging maayos naman ang aking katawan. Yan po, iniling kong ipagpatuloy natin ang panalangin. Sino pa po? Atin din isama sa dalangin mga kapatid ang ating darating na satellite crusade dito sa City Wood at ang ating pag-invite sa kanila sa mga tao na ninirahan dyan na atin na po silang mayroon po tayong makasalamuha na mga tao sa mga tahanan natin pong pupuntahan. So, ihanda ng Panginoon ang lugar na ito para sa ating gagawing satellite crusade hanggang sa madala sila dito sa ating simbahan. Isama natin niyan sila sa dalangin, mga kapatid. Meron pa po ba na magre-request? Okay. Sama po natin sa ating mga prayers yung gaganapin po na Undas Ministry ngayong darating na November 1. Pag-pray po natin yung good weather. Sana hindi umulan kasi hindi natin alam kung pabugso-bugso kasi yung ulan ngayon. At mas maganda na mainit kesa sa maulan during that time. Kasi nga mamimigay kami ng mga pamphlets. So, baka kasi mabasa ang mga pamphlets namin. Pero kung mas maganda rin ay pag-pray natin na hindi umulan at hindi rin ganun talaga sobrang init na panahon sa November 1. Yun. At pag-pray natin na maging successful ito at makapag-open pa ng doors, ng ways para sa mga kaluluwa na pumasok po sa ating iglesia. Okay. Wala na po ba?
Kung wala na po, akin po pong babanggitin yung binanggit ni ma'am, yung kapatid niya, pamangkin ma'am, kapatid, pamangkin na may sakit, tsaka po yung sister niya, tsaka yung tatay, yung pamangkin niya na nag-aalala na ating ibigay sa Panginoon yung mga problemang yan. Kay Brother Ranis, sa mag-ama, yung kanya pasasalamat kay JR sa kanyang gawain, sa pagpagaling ng kanyang anak, sa pag-iingat araw-araw sa kanyang trabaho. Kay Brother Ronnie naman yung gaganapin po dyan sa tapat lang natin na pangangaral. Ito po ay ating iluhod ng lubusan sapagkat wala pong imposible sa Panginoon. Pag ito ating pinagkaloob sa Kanya. Kay Sister Yoli, pasasalamat din po sa dalawa naming apo na andyan ang Panginoon, bagaman mahirap, pero yung pagpapagaling niya is dire-diretso po. Saka po sa kanyang nararamdaman na sakit, bagaman siya may karamdaman, pero yun po yung pag-ibig, pag-iingat ng Panginoon ay nararamdaman, pinapagod sa kanya. Kay Sister, yung kanilang ondas na ministry, hindi natin alam kasi may bagyo. Sana yung bagyo ay hindi na tayo mahagip sa Palawan. Ito po yung ating ipag-pray ngayong gabi. Ano po ang gusto niyong pag-pray ko? Kasi yung dalawa, brother? Dalawang tao? Isa po sa kabataan at saka isa sa mga medyo maedad na. Sino po yung magbo-volunteer na magbibigay ng panalangin sa kabataan? Mga kapatid, mga kabataan, sino magbo-volunteer sa inyo? Ay mag-pray. Tatapusin po ito ni Brother Ranis. Brother Ranis, bahala na kayong maghati sa panalangin. Nung kabataan kasi nung presenta o yung sabi na ay tatukin ng Holy Spirit. Ako si Brother mag-pray, sige. Uumpisahan mo, tatapusin ni Brother Ranis. Tayo po yung sama-samang lumuhod ngayong gabi sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na palang pinagkakalob sa amin sa bawat araw na lumipas ay lubos niyo po kami pinagpala, Ama. Muli po kami lumalapit sa inyong paanan upang patuloy po kayong papurihan. At ganoon din po, Panginoon, ay humingi po kami ng kapatawaran sa man po kami nasumpungan ng kulang ng kasala, salita, sa gawa, liman po ito hayag. Nang sa ganun kami po ay maging karapat dapat sa inyong harapan upang patuloy po kayo, Panginoon, paglingkuran sa mga oras na ito. Kami po ay lumalapit sa inyong pangalan. Meron po kami kanya-kanyang mga hinaing pasasalamat. Ama, nawa, Panginoon, ang darating po na undas ministry ng mga kabataan ay inyo po nawang kami papalooban ng magandang panahon na siyang aming magaganap ang maayos na programa, aming pong pamimigay ng mga tubig at pamphlets. Dalangin po namin na i-guide niyo po ang bawat kabataan. Ganon din po, Panginoon, ang mga muna dito, nawa sila, Panginoon, yung pagkaluban ng sapat na katalino. At palay po mga kabataan, bigyan ng malakas na pangatawan, kasigasigan, upang patuloy po ng makapaglingkod sa inyong paanan. Dalangin po namin ang mga kapatiran namin na hindi po namin kapiling sa mga oras na ito. Saman po sila naroroon, nawa sila po inyong patnubayan, ingatan. At yan din po, Panginoon, kung sila man po ay nasa banig ng karamdaman, nawa sila po ay inyong hipuin ng inyong mga miracle ng mga kamay upang nang sa ganun sila po ay gumaling at amin po sila makasama muli sa pagsamba. Dalangin po namin patuloy rin na mga bagong binyag dito po na hindi na po namin nakasama ay inyo rin po nawa silang dalawin at palalahanan. Nang sa ganun sila rin po, Panginoon, ay aming makasama muli sa pagsamba sa inyong pangalan. Dalangin po namin patuloy na kayo pong siya mag-guide sa amin sa bawat isang naririto. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kasapat na katalinuhan na amin pong maintindihan yung mga salita. I-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pong buhay. Amin rin po itong may bahagi sa ibang mga tao. Sa pagpatuloy, O Diyos,
sa aming mga dalangin na amin pong ihiling sa inyo, O Diyos, ganoon din sa aming mga pasasalamat. Una sa lahat, Panginoon, linisin mo sa patuloy ang aming mga puso upang ang aming mga dalangin ay magiging karapat-dapat katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan. Narito ang inyo pong anak na nasa Amerika ngayon, kapatid Ma'am Mercy. May pagbabanta sa kalusugan sa seryosong karamdaman, Panginoon. Ito po ay inyong hipuin ang kanyang katawan na mayroong karamdaman, O Diyos. Kahit sa kabila ng kanyang katandaan, subalit, O Diyos, alam po ninyo na si Ma'am ay makapagpupuri pa sa inyong banal na pangalan. Ayon po sa iyong kalooban, O Diyos, pagalingin po ninyo at inyo pong pagpalain ang mga gamot na ginawang treatment para sa kanya. At inyo po nawa itong pagpalain na magiging lubos na kagalingan, Panginoon. Amin po ang sinasampalatayanan ito sa inyo sapagkat ikaw naman ang Diyos na nagpapagaling sa maraming mga karamdaman at nagbuhay ng mga patay. Walang imposible sa aming Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang darating na crusade na lahat ng iglesia sa buong sanglibutan, sa buong Pilipinas, sa mga church na nag-commit ng pagdaraos ng mga krusada, lalo na dito sa Rampano, Panginoon. Tulungan mo ang inyo pong mga anak sa lugar na ito. Ang aming mga care group, nawa, O Diyos, ang lugar na amin pong napili sa City Wood. Ito po, nawa, O Diyos, ay inyo pong ihanda ang mga tao sa mga tahanan na naninirahan sa lugar na ito na amin po silang pupuntahan. Pagpalain mo ang mga lingkod ninyo, O Diyos, sa iglesyang ito. Nawa ay amin pong maihatid sa kanila ang invitasyon upang sila, O Diyos, ay makakarinig ng inyo pong pabalita. Bigyan mo sila ng magandang katawan, kalusugan at magandang pagtanggap sa bawat isa sa amin. O Diyos, ganoon din na may mga pasasalamat na ibinabalik sa inyo, Panginoon, Mr. Yuli, sa inyong paggaling kay Aser at kay Amara sa mga ubo at sipon. Ganoon din kay Calix, Panginoon, na inyo pong pinagaling, hinipo ninyo ang kanyang karamdaman. O Diyos, sa aming mga kabuhayan, mga hanap buhay, pagpalain mo, Panginoon, ang aming pangangailangan sa araw-araw. Batid ninyo, O Diyos, ng inyong mga anak ay kapos sa pangangailangan. Subalit, hindi nawa maapektuhan ang aming mga panukalang maglilingkod sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon, na inyo pong dininig ang aming mga dalangin ito. At nawa, ang mga kapatiran namin na hindi nakasama sa pagsamba ngayon ay inyo po silang dalawin anuman ang kanilang mga problema na dumarating. Higit sa lahat, Panginoon, ang malaking gawain na pinangunahan ngayon ng buong mga kabataan sa Puerto Princesa at hindi lang dito, Panginoon, sa buong Pilipinas. Nawa, Diyos, sila po inyong tulungan at patnubayan, i-guide niyo sila dito sa Rampano na ang kanilang assignment, O Diyos, ay ang cemetery siksikan. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon, ang kanilang pag-voluntaryo sa paggawa, sa pamimigay ng mga tracts. Ito naway magmulat sa mga mata, sa mga tao na mas buksan ang kanilang mga isipan sa pagtanggap sa mga katotohanan. Maunawaan nila, O Diyos, ang inyo pong mga katotohanan na iparating sa bawat tao na makabasa sa kanila pong mga ibamahaging mga tracts.
Salamat na marami, Panginoon, sa kahilingan namin ito. Mayroon man kaming mga kahilingang hindi nasambit sa aming mga dila. Subalit, Panginoon, batid po ninyo na ito po'y kailangang inyo pong dinggin ang mga dalangin namin ito at patawarin kami sa aming pagkasala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Atin pong ibigay ang panahon sa special number bago po ang ating tagapagsalita. May sumisingit.
Magandang gabi mga kapatid. Salamat sa Panginoon na tayo ay narito ngayon. Si Sister Yuli nang huyab na. Huyab na si Sister Yuli. Nang maka-umpisa tayo ng maaga. Kung maaari, alas 5 pa, mag-umpisa na tayo para wanay kuan. Sanay-sanay ita. Ay ang atong mga senior citizen, mga tuong na maaga pa. So next ang ating pagsamba atong ilagay ng alas 5 para nga pagka alas 7 tapos na or alas 6 para maganda ang tulog natin sa buong gabi. Maraming salamat sa awit ng ating mga kabataan at salamat din sa patuloy na binigay ng Diyos para sa ating pakikibaka upang tayo ay patuloy din niyang samahan sa lahat ng mga panahon. Ngayong gabi mga kapatid ay magbulay-bulay lamang tayo ng silang nating habaan. Basta ang importante nga ating maalala natin ang talata na ating bulay-bulayin ngayong umaga, ating subukan o bukas ang ating banal na aklat sa Revelation chapter 22 verse 16. Apokalipsis. Dito mga kapatid, sa Apokalipsis na ito, may mga binabanggit dito sa Revelation patungkol po sa yung napag-usapan namin noong nakaraan, yung sa Godhead. Dapat natin ito'y talagang ating maalala mga kapatid. Kasi importante nga ating malaman kung ano ba talaga ang Diyos na sinasabi. Kasi marami ngayon nga kumakalat kahit doon sa Mindanao, nasa mga 30% na sila nga kumakalat doon sa buong Pilipinas. Hindi lang dito sa Palawan o sa Mindanao. Buong Pilipinas mga kapatid. Pagka hindi natin ito pag-aralan ng mabuti, ay talagang malilito tayo at hindi natin alam kung ito ba ang ating standing ay ito ba ang tunay na liwanag. Ating basahin mga kapatid. Revelation chapter 22 verse 16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel. Ako nga si Jesus nagsugo sa aking anghel. Si Jesus yan kapatid ha. Upang sa inyo mapagtotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Tayo manalangin mga kapatid. Salamat Panginoon sa mga biyaya at mga pagpapala na patuloy naming naranasan at ang inyong mga salita nagpaalala sa amin upang kami ay patuloy na maging maayos at makakonsentrate at aming maalala ang lahat ng inyong mga salita. Palain po ang aming pakikinig sa inyong mga salita na aming maintindihan ang lahat at aming sa kabuhayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito na nakita natin mga kapatid, kasi itong Bible na ito ay maganda. Nabasa ko ito sa nung
i-compare ko sa aklat, Bible ng iba, hindi talaga siya kasing tulad na pagkasabi, na pagkasalin, na pagkasalita. Ito ay sabi dito, ako, si Jesus, ay nagsugo ng aking anghel. Oh. Sinong nagsugo? Si Jesus. Sino ang Ama? Ibig sabihin, ang may-ari ng mga anghel, si Jesus. Oh. Dito tayo magkuha ng maghugot ng isa sa mga sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya kung mayroon mang magpunta sa atin at magkiusap na ang doctrines ng Trinity, ito ay nanggagaling sa Romano Catholic, Jesuit, sabi nila. Pero ito, mga kapatid, ayon sa mga imbestiga at pag-aaral ng ating mga mag-aaral ng ating aklat, simula noon sa General Conference hanggang dito, yung ating mga theology at kanilang napag-aralan, na pwede siyang idagdag sa fundamental belief yung ika-28 doctrines. Ang iba, ang sabi ng iba, para hindi imahalata sa fundamental belief, doon siya nilagay sa pangatlong doktrina sa ating fundamental belief. Para di mahalata daw na ito'y dinagdag. Ang totoo, mga kapatid, dito natin makikita nga mayroong isa lamang na Diyos at may layunin ang tatlong persona para tayo ay maabot sa ating panampalataya. Ang ating lesson, mga kapatid, ay malinaw na tinuturo ang layunin ng bawat persona na ito'y nakipag-ayon dito sa sanlibutan para tayo ay makaunawa sa lahat ng mga bagay na kanilang pagministeryo. Kaya sabi dito sa 17, ang espiritu at ang babaeng ikakasal nga nagsasabi, halika, at nakikinig ay nagsasabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay nang walang bayad. Ito siya, mga kapatid, nagpahiwatig ito sa mga salita, na itong salitang ito ay sinasalita ng Diyos Ama. At itong Jesus na ito, siya ay nagpakilala nga siya ang nagpadala ng mga anghel. At siya din ang nagsasabi nga aking iiwan ang Espiritu ayon sa Juan 16. Ang Espiritu Santo ay kanyang iiwan. At ganun din, mga kapatid, kung basahin natin ang Exodo, ako ang nagsugo kanako, usun sa Cebuano, ako ang nagsugo kanako, nganha kaninyo, doon sa inyo. Yan ang sabi doon. Kaya malinaw na ang Diyos ay nagpakita nga mayroong layunin ang bawat isa natin para maabot ang ating prophecy, mga kapatid. Ang problema, kapatid, ganito. Pag hindi tayo maniniwala sa tatlong layunin ng persona, ay tayo'y lumihis sa plano ng kaligtasan. Kaya sabi ko kay yung ating mga kapatid, sabi niya kasi, nga ang katotohanan daw ay liwanag ng ang kaniyang natanggap. Ito na ang totoo. Ibig sabihin, ikaw rin maligtas, brother. Isa hindi naman. Liwanag ito. Ikaw, hindi ba kaya huli na ang iyong natanggap? Kailan mo yan natanggap? Sabi ko sa kanya. Siya, nag-research ako. Ganon. So, ibig sabihin, ang pag-research mo ay ito'y mandato ng banal na espiritu. Sabi ko sa kanya, brother, sabihan kita, kung yan ang katotohanan yung panampalataya mo, huli na ang lahat. Paano na yung nangamatay?
Di ba, Brother John? Paano na nangamatay na hindi nakakaalam ng sabi mong Godhead? Yung nangamatay na walang katotohanan sabi mo. Kaya huli na ang lahat yan. Ito, brother, sabi ko sa kanya, walang iba na sabi ng Diyos na ating paghawakan, kundi yung sabi niya na siya ang tunay na Diyos ayon sa Tito 2:13. Tunay na Diyos. Ang Diyos na ito ay hindi pwedeng tatlo. Ang Diyos ito'y nagpahiwatig ng kapangyarihan. Ang Diyos na tinatawag power. Ang layunin ng kapangyarihan na yan, mayroong 3 persona. Yan ang tandaan natin, mga kapatid. Kaya kayong mga kabataan, ngayon sila ay dumadami na rin sa Mindanao. Ang iba nakatuklas din sa totoo, humiwalay na rin sa kanila. Yung aking kapatid, ganoon din eh. Unong una, nagdebate kami sa cellphone. Tawag siya sa akin, ito bro, ang totoo. Huli na lang talaga yan. Huwag mong paniniwalaan yan kasi ang fundamental belief natin, ito'y pinag-aralan ng maraming mga scholars sa Bible na ito ay totoo ang kanilang research. Kaya huwag kang maniniwala. Tayo mga kapatid, ang importante dito, lalong-lalo na sa atin nga talagang uumpisa na natin ang pag-research, ang pag-aral ng salita ng Panginoon. Umpisa na tayo kapatid, mga kabataan. Ito'y challenge sa atin mga kapatid. Naalala kong nag-debate ako sa General Santos City, ako nag-stand. Nag-asa ako sa sariling kakayanan. Hindi ako nanalangin sa Panginoon. Noong time nga nabakuti ako sa question sa kaniyang kuwan, sa panahon na nga siya ang nagtanong, hindi na ako nakasalita. Minsan. Ganun yun. Kaya, importante nga tayo ay saliksik sa banal na kasulatan. Mag-aral mga kapatid. Ang isang linggo, merong 7 araw. At ang isang araw, merong araw at gabi, merong 24 oras. Maglaan lang tayo kahit 1 oras lang or kalahating oras. Or ilang minuto lang pagbasa sa Bible. Okay na yun. Pagka once nga tayo ay hindi magsaliksik nito, pagdating ang panahon, ignorante tayo sa mga salita ng ito. Ignorante. Ang aking tatay, naalala ko siya nga, mula umaga, abuso na rin ang kaniyang pag-aaral. Mula umaga hanggang sa gabi, unya, nag-action na siya na siguro nadaanan niya sa kaniyang pag-aaral, ang tungkol sa reformation, ginaribatal na niya ang mag-basic ng mga pastor. Pero sa awa ng Panginoon, siya ay naliwanagan dahil po sa pagbasa ng ating mga salita ng Panginoon. Ganun nung mangyari sa ating mga kapatid, yung mga balakid sa ating isip, na gusto nating itanong, kung hindi tayo mag-aral mga kapatid, ito ay hindi ipaalala sa Panginoon sa atin. Kaya ngayong gabi, nais kong dasig sa inyo. I-challenge sa bawat isa sa atin na tayo po, habang may panahon pa, habang makabasa pa, basa tayo ng Bible, araw at gabi. Yan ang sabi ng Diyos. Kahit sa isang araw, meron ka lang 1 talata. Okay na yun. Naalala ko kapatid na, bakit ako hindi makaintindi sa Bible? Kahit anuhin ko pagbasa. Paano ito, Panginoon? Kahit ang pagbasa, hindi mo makaintindi. Paano ba ito? Binata pa ako. Ang ginawa ko kapatid, nag-fasting ako. Una, hindi ako umagahan sa Sabado. Sunod, mula umaga, tanghali, at saka yan, 2 kainan. Kasunod naman,
Friday na. Hanggang sa Friday, mga kapatid, umaga, 2 araw. Fasting ko, walang ibang iniling ko nga. Panginoon, paintindihin mo ako sa inyong salita. Gamitin mo ako kahit sa aking pagkamakasala ng tao. Sa awa ng Panginoon, mga kapatid, ay nag-Bible study ako. Sa awa ng Panginoon, memorize ang... Ngayon, hindi na. Hindi na rin. Bakit? Sobrang busy na. Busy na. Kaya, paalala, ito'y paalala sa atin. Ang Biblia, ang Sagrada Escritura, ito ay binigay ng Diyos para sa atin. Ito ang love letter ng Diyos para ating basahin. May mga aklat kayo, mga limbawa, meron tayong Spirit of Prophecy ngayon, mga kapatid. Ang Ministry of Healing. Bili tayo ng aklat. Proverbs 23, verse 23. Magbili ka ng katotohanan, ang sabi ng Diyos. Bili tayo ng aklat. Ministry of Healing. Nung ako nagkasakit niyan, tulo ang aking luha mula sa aking pagbasa ko. Oh Lord, marami pala akong pagkukulang sa inyo. Binabasa ko yan. Napakagandang basahin yan. Sinong wala pang Ministry of Healing? Meron na? Isang kamay, kapatid, yung wala pa. Wala pa kayong Ministry of Healing? Sister White, nagsabi talaga, kapatid, sa Christian service, sa huling mga araw, ang pagministeriyo natin sa pamagitan ng medical missionary. Tinuro doon, mga kapatid, ang mga natural. Nandoon po. Kaya importante yan. Pumunta ako sa mission noong nakaraan. Meron na lang ilang kopya, kapatid. Kaya kung gusto ninyo, merong Tagalog. Ilang kopya na lang. Ang wala na doon, yung last day events. English na lang ang natira. So kung gusto ninyo, kapatid, na may kopya kayo, magsabi kayo, kapatid. Hindi mabayaran ng pera ang aklat na yan. Kahit isa lang sa bawat pamilya. Dito sa bawat pamilya, mayroon tayong aklat. Maliit nga halaga lang yan, kapatid. Napakagandang basahin talaga. Doon mo makita na nagpakiusap ng Panginoon para sa ating kalusugan, sa ating pagministeryo nitong huling mga araw. So, kung maaari, magsabi lang kayo. Bukas, punta ako ng misyon. Kung gusto niyo magpadala, kapatid, dalhan ko kayo. Dala ako ng Ministry of Healing. Napakaganda, kapatid. Sabi ko sa inyo talaga. Merong Tagalog. Meron ding English. Mga 6 na lang yun ang natira doon. 6 na lang. Wala nang Tagalog. Puro English na. Kung gusto niyo yung English, marami doon. So, salamat po sa gabing ito. Ang importante na malaman natin ang buong katotohanan upang tayo ay maging patuloy din na manampalataya hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tagalog. YouTube. Bilang tugon po sa ating mensaheng narinig,
Atin po ang awitin ng Ano ang Sabi ng Kasulatan? In hymn number 152, 152, Ano ang Sabi ng Kasulatan? Sa English po, what says the Bible? Sa YouTube dong. Hindi yan doon. Huwag mo lagyan ng -1. Lagyan mo daw himnal. Lagyan mo himnal. Awitin na lang po natin ang Give Me the Bible in hymn number 149, 149, Give Me the Bible. Give me the Bible. Give me the Bible, star of gladness gleaming, to cheer the
Marami pong salamat, Amang Banal, nandyan ka sa mga langit, sa inyong pagsama sa amin. Salamat po sa inyong protection at mga pagpapala, sa inyong mga salita na ito'y nagpaalala sa amin sa pag-aral habang may pagkakataon pa. Habang malinaw pang aming mata, nagbasa na kami. Anya, araw-araw, kahit isang bisis lang, mga ilang minuto, na aming review ang inyong mga salita upang makausap ka. Ang lahat ng ito ay aming matutunan at hindi namin makakalimutan. Uuwi kami sa aming mga tahanan ngayon, punong-puno sa inyong mga pagpapala at proteksyon sa inyong banal ang hilis sa langit. Makarating kami sa aming mga tahanan at muli po kami makapagtawag sa inyo, pagkapasalamat at makatulog ng maayos. Makagising sa umaga, taglay ang kalakasan at manampalataya patuloy hanggang sa inyong pagdating. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming daing. Tanggapin namin ang lahat sa pangalan ni Jesus.